Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Proseso sa momento sa sahod sa Central Luzon, Calabarzon, at Cebu Province, gumugulong na. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Gumugulong na ang proseso para sa nakatakdang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Central Luzon, Calabarzon at Cebu. Sa panayam sa 2x2, sinabi ni Department of Labor and Employment ODOLE Secretary Francis Tolentino na inaasahang maipatutupad sa mga susunod na buwan ang bagong wage order sa mga nasabing rehiyon. Hindi pa niya tinutukoy ang eksaktong halaga ng aumento dahil dumadaan pa ito sa panghuling proseso ng mga Regional Wage Board. Ang nakaamba na ho ngayon at gumugulong na yung proseso, may mga consultation na, ay yung Region 3, Central Luzon, ito na yung mga Pampanga, Bulacan, ayan. At yung 4A, Calabarzon, at itong, kung hindi ako nagkakamali, 7 pala, hindi ko nabanggit, yung Cebu area. Samantala sa National Capital Region, ipatutupad sa July 25 ang unang bahagi ng inaprobahang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. 60 piso ang agad na idadagdag sa sahod sa mga minimum wage earners habang ang natitirang 25 pesos ay patutupad sa susunod na taon. Paliwanag pa ni Tolentino, ang posibleng pagtaas ng sahod ng mga above minimum wage earners ay nakasalalay sa magiging epekto ng wage distortion sa mga kumpanya at sa magiging negosasyon sa pagitan ng mga employer at mga manggagawa. Depende po sa iba't ibang kumpanya yan. Meron pa yung tinatawag na wage distortion. Ang ibig sabihin po niyan, kadalasan nag-a-adjust din po yan kasi hindi nagpapang-abot yung mga managerial, supervisory sa minimum wage. So, dalawa pong step po yan. Unang-una po, pairalin po yung CBA. Kung may CBA sila, mag-uusap sila, yung sektor na manggagawa at yung management patungkol dito sa wage distortion. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, NBI iniimbestigahan ng mga flood control project sa Taguig City. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na kanilang sinisilip na rin sa kasalukuyan ng ilang mga flood control project sa lungsod ng Taguig. Sa isang panayam, sinabi mismo ng direktor ng COA-nihan na si Attorney Melvin Matibag na kanila nang iniimbestigahan ng patungkol dito. Aniyay noong 2022 ay mayroon umanong 11 proyekto sa lungsod si Senador Alan Peter Cayetano na sinasabing may irregularidad. May koneksyon daw ito sa pinangalanan aabot sa top 15 contractors na kakuha ng flood control projects. Depensa naman ni Director Matibag para sa mga magko-question sa timing ng investigasyon, tiit niya ay una na itong nasabi ni Senator Panfilo Ping Lacson. Magugunitang ang naturang senador ang nagsiwalat ng alegasyon kasunod ng akusahan ni Senador Cayetano na dumable ang kanyang net worth ayon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth noong 2025. Subalit pinabulaanan lamang ng senador ang umano'y ghost flood control project sa Taguig City at hinamon ito na huwag lamang tutukan ng naturang lungsod kundi imbestigahan maging ang iba pa. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC TV Network News Update Year 2 para sa isasagawa ng the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.